Panawagan ng ilang residente ng Bulacan sa prime water matapos ang tuloy-tuloy na pagkawala ng tubig sa lugar. Yan ang ulat ni Gav Villegas. Taong 2006 nang tumira si Freddy sa Barangay Santo Cristo sa San Jose del Monte sa Bulacan. Maganda ang serbisyo ng tubig noon. 2022 nagsimula ang kanilang kalbaryo dahil sa kawalan ng tubig. Nakaranas sila ng hanggang 3 linggo na walang tubig. Dahil dito, marami na rin sa kanyang mga kapitbahay ang nagkakasakit. Kanya-kanyang diskarte sila ngayon para mapagkasya ang kanilang nakaimbak na tubig. Very economized na lang. Tipirin mo na lang. Dahil kung minsan magsusupply yung truck. And then after 4 days o after ano naman. So, ultimo nga yung recycle na lang kumisan eh. Panghugas ng plato, nire-recycle na lang. Pambuhos na siya, maliligo ka, sahurin mo sa planggana. Yun ang pagsahurin, yun ang ibubuhos mo sa Nedoro. Dahil pumapasok yung mga bata, hindi mo pwedeng hindi sila maligo. Gumamit ka na siya, hindi mo pwedeng hindi mo i-plus o ibuhusan. Ayon sa opisyal ng homeowners na si Sunny, 2 oras na lang nagkakaroon ng tubig. Kaya umaasa sila sa water tanker na mag-deliver ng tubig na binabayaran ng 80 pesos kada drum. Ultinyo hangin, binabayaran po namin. Hangin na lumalabas sa gripo namin, pero binabayaran namin. Mula po nung pumasok si Prime Water, hanggang sa ngayon, ang aming pong tangke ng tubig ay hindi nalilinis. Dati po nung nasa water district yan, every year, pinaplasing po yung aming tangke. Tapos, every 3 months, nagkakaroon po ng strategic na andito para kuha ng water sample ng tubig. Ngayon po, wala na po nangyaring gano'n eh. Kabilang sina Freddy at Sunny sa higit 40,000 residente ng San Jose del Monte, Bulacan ang problemado ngayon sa supply ng tubig. Sumulat na sina Freddy at Sunny sa Prime Water at Local Water Utilities Administration para bigyang aksyon ng kanilang problema sa tubig. Panawagan nila sa Prime Water pati rin sa lokal na pamahalaan. Pero sana, nawa, dagdagan pa nila yung effort nilang yan para matapos na itong problema na ito. Kaya sana po, nanawagan kami. Ayan, ito ang aking mga kapitbahay na daratingan na. Sana po pag-igihin at ayusin yung serbisyo ng tubig kasi po hindi kami nagkukulang sa pagbabayad. Nagdeklara na ang LGU ng state of calamity dahil sa dami ng mga apektadong barangay na umabot na sa 46. Aabot sa 13 truck na may kargang tubig ang nag-iikot para magrasyon sa mga apektadong residente. Plano ring bumili ang LGU ng karagdagan pang 6 na truck para makatulong sa paghahatid ng tubig. Hindi umano sumisipot ang Prime Water, ang private water utility company, tuwing may patawag ng sangguniang panlungsod sa tuwing makakaranas ng problema sa tubig. Every single time na may problema sa tubig, ipinapatawag ang Prime Water, pero hindi naman sila nakakausap ng maayos, or dumating man sila, hindi naman nakakakuha ng, kumbaga, positive response. Hindi nag-yield ng positive response yung mga patawag sa kanila. Pero ang Water District naman, meron naman tayong communication sa Water District. And yun nga, if ever we are looking into possible, yun nga, kumbaga, mas magkaroon tayo ng karapatang mag-intervene doon sa pag-facilitate ng pagdadala ng tubig sa mga household. Ayon naman kay Councilor Ina Capa, hindi na ire-renew ng LGU ang business permit ng Prime Water dahil sa perwisyong idinulot sa mga residente. Kahit na band-aid solution pa lamang ang nagagawang hakbang ng LGU para tugunan ang krisis sa tubig, mayroon na rin silang inilatag na pangmatagalang solusyon na tutugon sa krisis sa tubig sa lungsod. We are really looking into to finding someone na makakapag-provide talaga sa tunay na pangangailangan ng San Joseño, kasi malaking investment ang kailangan para ma-i-address yung mga problema na meron kami ngayon. Kasi may tubig kami, ang problema yung facilities, ang problema yung mga malalaking kailangang pondong gastusin para maipaayos yung facilities para siguraduhin na makakarating sa bawat bahay yung tubig. Ayon pa sa konsehal, tinatayang aabot sa 5 bilyong piso ang inaasang magiging gastos ng LGU para maisaayos ang mga pasilidad ng San Jose Water District kung hindi sila makakahanap ng concessionaire na pwedeng magpatakbo sa tubig ng lungsod. Posible ring umabot sa 70,000 kabahayan sa lungsod ang maapektuhan ng krisis sa tubig kung hindi ito matutugunan sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Sinubukan rin kunan ng PTV News ang panig ng Prime Water at LUWA, ngunit hindi pa sila nagbibigay ng pahayag kaugnay nito. Nakatakda muling magsagawa ng pagpupulong ang LDRRMC para pag-usapan ang magiging implikasyon at gagawing hakbang ng lokal na pamahalaan.
Hinihimok ko sila na makipagtulungan at makipag-cooperate. Kasi ito naman, hindi na to negosyo hindi ito negosyo, hindi ito. Ang problema, ang concern dito ay buhay na ng mga taong bayan. Ito ay malawakang krisis na sana kung ano man yung mga nagiging problema ay mapagtulungan kung magkakaroon tayo ng proper coordination at makapag-usap ng maayos. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.